yung po si Vice President Sara Duterte kahapon po ay nag-file ng counter affidavit doon po sa kasong sedition at grave threats. Ang comment lang po ng Malacanang, ma'am. Okay lang. Kailangan naman niya mag-file ng counter affidavit. Dapat hindi niya naman i-ignore kung ano yung proseso, kung ano yung batas. Di kung kinakailangan siya mag-submit, mag-submit siya. Pero ang sinabi po niya, Yusek, ay wala daw ebidensya na makapagdidiin sa kanya doon sa, kasi diba ang basis ng reklamo ay yung kanyang naging online press con kung saan sinabi niya na meron siyang inutusang ipapatay ang Pangulo, First Lady at ang House Speaker kapag may nangyaring masama sa kanya. So kung walang ebidensya, ano yung video niya? The video will speak for itself. So, it depends na lang po sa DOJ kung paano po ito i-evaluate. So, kung yun po yung depensa niya, mas maganda po, mas mapatunayan po talaga niya. Isa pa, Yusek, kahapon po ay may nilabas ding video statement ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos. At ang sinabi niya, ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ito ay Romualdez at Araneta. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Ano pong reaksyon ng palasyo doon, ma'am? Yan ang mas... Unang-una, ibig sabihin wala siyang paniwala sa kanyang kapatid. Wala siyang paniwala sa Pangulo. Hindi ba pang mamaliit yun? Sana makita ng kababayan natin kung paano ang galawan ni Senator Amy Marcos. Unang-una, nasaan ba yung ebidensya niya? Ito yung sinasabi natin lagi. Ang daming salita, no? Ang daming salita, walang ebidensya, walang basis, puro propaganda. Ako mismo, personal ako, Christian, Victoria, na nakikita ko kung paano magtrabaho ang Pangulo. Pag nagkakaroon kami ng sectoral meetings, wala naman ako nakikitang Romualdez. Wala naman ako nakikitang Araneta sa mga sectoral meetings namin, sa mga private meetings namin with the cabinet secretaries. Ako mismo nandoon, ilang buwan lang ako. Diba? The problem with Senator Amy siguro, hindi naman siya napupunta siguro na Malacanang kaya hindi niya nakikita yung trabaho ng Pangulo. Diba? So, anong ebidensya niya? Diba? Ang sarap kasing i-challenge. Naman puro salita. Pakita kayo ng ebidensya kasi nakakasira na kayo sa gobyerno. Nakakasira na kayo. Alam mo, hindi naman sa gobyerno ito. At ekonomiya natin maapektuhan. Gobyerno natin, pati mga taong bayan natin, yan ang iisipin. Senador pa naman siya. Isa kang leader. Pero kung makabintang ka, tapos wala kang papel, wala ka anumang ebidensya, maliban sa salita mo, hindi yan maganda. Diba? Sabi ko, ako ilang buwan pa lang ako eh. Nakikita ko kung umagat hapon, nakikita ko ang schedule ng Pangulo kung gaano ka-hectic, asing punong-puno. Ano sasabihin niya? Namumuno, Romualdez? Pakita siya ng ebidensya. Siguro yung timing din kasi, Yusek, maraming nagsasabi kasi na baka dahil nga papalapit na yung araw ng halalan, kaya not just Senator Amy, pero ibang mga kandidato, may mga kumbaga ang tawag nila, desperate moves para makaakit ng mga botante. Pero speaking of halalan, Yusek, siguro baka may paalala lang o mensahe ang palasyo sa mga botante sa Lunes na boboto po. Una-una, syempre po, nakakausap po natin si General Jean Fajardo at sinasabi po nila talaga na 100% ready ang PNP dahil yan po talaga ang nais ng Pangulo na masiguro po na tahimik, malinis ang halalan. Sa mga kababayan po natin, lumabas po kayo at bumoto. Huwag niyo pong sayangin ang inyong karapatan, kapangyarihan na piliin ang matitinong leaders, hindi po yung Manchurian candidates na may puppet ng ibang bansa. Huwag po natin piliin yan na parang dinidiktahan, hinahawakan na sa leeg dahil ang laki ng mga donasyon o mga nagiging sponsor, no, ang ibang bansa para dito sa mga ibang kandidato. Piliin niyo pong hindi yun ang siguraduhin niyo pong hindi yun ang pipiliin ninyo. Piliin niyo lang po ang tama, kung ano po ang masasabi nating makakapagbigay ng magandang kinabukasan, magandang trabaho, basta magandang ekonomiya para sa bansa. Yun po yung piliin natin.